Choy, pakinggan mo ang kwento. Dear Papa Choy, ng pusong naligaw sa mundo. Dear Papa Choy, kung pag-ibig ay Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyong lahat. Sabi nila, ang pagmamahal daw minsan dumarating sa maling paraan at doon ka susubukin. Ako si Manel, 18 years old ngayon, mula Quezon Province. Hindi ito ang tunay kong pangalan. Gusto ko lang po ibahagi ang aking kwento. Kung paano ako nadala ng damdamin sa isang maling landas. Hindi ko matigil ang pag-iyak noon, Papa Choy. Nasa harap ako ng kabaong ng lola ko habang umiiyak. Siya lang ang meron ako simula bata pa ako. Kaya parang nawala rin ng kalahati ng buhay ko noong nawala siya. Wala na rin kasi ang papa ko at baby pa lang daw ako nung nawala siya. 14 years old nga pala ako ng mga panahong ito. Tahimik lang ako sa gilid nang biglang dumating si mama. Matagal ko na siyang hindi nakakasama ng personal. At lagi lang kami sa video call nag-uusap. Kasi sa Manila siya nagtatrabaho. Nakita ko siyang umiiyak. Pero hindi ako makalapit agad. Parang ang layo namin sa isa't isa kahit mag-ina kami. Anak, bahin ang tawag niya sa akin. Pero hindi ako sumagot. Tumango lang ako. Tapos umiwas ng tingin. Hindi ko alam kung paano siya kakausapin. Hindi ako sanay na nandyan siya. Lumipas ang mga araw ay nanatili si mama sa tabi ko. Siya ang nag-aasikaso ng lahat. Ng pagkain, mga bisita, pati ako. Kahit hindi ako masyadong nagsasalita, ay hindi siya napagod kausapin ako. Minsan, kinukumusta niya ako at minsan simpleng katabi lang habang tahimik. Hanggang sa isang gabi ay hindi ko na napigilan. Bigla na lang akong umiyak ulit. Lumapit siya agad at niyakap ako. Doon ko naramdaman na kahit matagal na siyang nawala sa tabi ko, ay nanay ko pa rin siya. Simula ng mga oras na yon, ay siya na ang naging sandalan ko. Kahit awkward pa rin minsan, ay ramdam kong gusto niyang bumawi. At kahit hindi ko agad maibalik lahat, ay unti-unti ko siyang pinapapasok ulit sa buhay ko. Matapos mailibing si Lola, ay parang biglang naging tahimik ang lahat. Yung bahay na dati puno ng kwentuhan at amoy ng niluluto niya ay naging sobrang lungkot. Pero kahit ganon, ay nagdesisyon si mama na doon na lang kami tumira. Sabi niya, wala na rin naman daw magbabantay ng bahay dahil nasa ibang bansa ang mga kapatid niya. Ayaw din nilang ibenta kasi doon daw sila lumaki at doon lahat ng alaala nila. Hindi ko maipaliwanag. Pero kahit malungkot, ay may konting saya akong naramdaman. Parang kahit papaano ay hindi tuluyang nawala si Lola. Kasi nandoon pa rin ako sa bahay niya at kasama ko si Mama. Unti-unti ay nasanay na rin ako sa presence niya
Papa Choy, mas nagiging okay na kami. Sabay na kaming kumakain at minsan nagkukwentuhan na rin kahit papaano. Hindi man sobrang close agad, pero ramdam ko na sinusubukan niya. Hanggang sa dumating yung ika-40 days ni Lola. Pagkatapos ng dasal ay bisita ng gabing yon, ay tahimik na ulit ang bahay. Nasa sala lang kami ni Mama at nakaupo. Napansin ko na parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masimulan. May sasabihin sana ako sa'yo. Bahinang sabi niya. Tumingin ako sa kanya. Ano po yun? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Anak, may boyfriend kasi ako. Parang biglang may kumirot sa dibdib ko ng oras na yon, Papa Choy. Hindi ko alam kung bakit ganun yung naramdaman ko. Siguro dahil noon ko lang talaga narinig yon ng harapan. Matagal na kami, anak. Naisip ko sana kung okay lang sa'yo. Dito na rin siya tumira. Dagdag pa niya. Parang may biglang bumagsak sa loob ko, Papa Choy. Yung konting saya na naramdaman ko ay biglang nawala. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi pa nga ako sanay na kaming dalawa lang ni Mama, tapos biglang may ibang tao na naman. Gusto kong tumanggi. Gusto kong sabihin na ayoko. Na gusto kong kaming dalawa lang muna. Na kababalik lang niya sa buhay ko, tapos mahahati na naman ang atensyon niya. Pero hindi ko masabi. Natakot ako. Natakot akong baka kapag tumanggi ako, ay umalis na naman siya. Natakot akong baka piliin niya yung lalaki kesa sa akin. Natakot akong maiwan ulit. Tahimik lang ako habang hinihintay niya ang sagot ko. Ramdam ko yung kaba niya. Okay lang po. Pilit na normal ang boses na sagot ko. Napatingin siya sa akin na parang nagulat. Sigurado ka ba? Tumango lang ako. Opo. Hindi ko na pinakita yung totoong nararamdaman ko. Hindi ko kayang makita na aalis na naman siya dahil lang sa pagtutol ko. Ayoko nang maranasan ulit yung mag-isa. Bumiti si Mama at hinawakan ang kamay ko. Salamat, anak. Ngumiti rin ako pabalik. Pero sa loob ko ay parang may unti-unting nababasag. Simula noon ay naghanda ako sa pagbabago. Kahit hindi ko gusto ay tinanggap ko. Dahil para sa akin ay mas okay na yon kaysa mawala ulit si Mama sa buhay ko. Nag-resign na pala si Mama sa dati niyang trabaho sa Maynila. Naghanap na lang siya ng work from home para makalipat na siya sa Quezon at matutukan ako. Mas naging madalas na nga kaming magkasama. Nakikita ko na talaga yung effort niya, yung pag-aasikaso niya sa akin. Pagtanong kung okay lang ako at ipagluto ako ng mga paborito kong pagkain. Parang bumabawi talaga siya sa mga panahong wala siya. Pero kahit ganon, ay hindi pa rin nawawala sa isip ko yung sinabi niya tungkol sa boyfriend niya. Hanggang sa isang hapon ay sinabi niya sa akin na darating na ito. At ayun nga, si Bart. Hindi ko agad alam kung anong gagawin ko. Biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Akala ko handa na ako. Pero habang papalapit yung oras, ay lalo akong kinakabahan.
Saglit pa ay narinig ko yung tunog ng sasakyan sa labas. "Anak, nandito na siya," tawag ni Mama. Parang nanigas ako sa kinatatayuan ko, Papa Choy. Hindi ko magawang lumabas. Hindi ko kayang makita yung lalaking yun. Pero maya-maya ay pumasok na sila. "Manel, anak, ito si Tito Bart." May halong kaba sa boses na sabi ni Mama. Tumingin ako saglit, 1 segundo lang. Nakita ko siya na matangkad, maayos manamit at nakangiti. Pero imbis na gumaan ang pakiramdam ko, ay lalo akong naimbierna. Hindi ko kinaya, Papa Choy. Bigla akong tumakbo papunta sa kwarto ko at agad na isinara ang pinto. Doon ako nagkulong. Ramdam ko yung bilis ng paghinga ko na parang sasabog ang dibdib ko. Narinig ko ang yabag ni Mama na sumunod sa akin. "Anak, buksan mo yung pinto, please." Mahinahon niyang sabi habang kumakatok. Hindi ako sumagot. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama. Hawak ang ulo ko. "Manil, kausapin mo naman ako," dagdag pa niya. Gusto ko siyang sagutin, pero hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Halo-halo yung nararamdaman ko na takot, inis at lungkot. Hindi ako handa. Maya-maya ay narinig ko yung boses ni Bart mula sa labas. "Krista, hayaan mo na siya," sabi niya. Natahimik si Mama. "Nabigla lang siguro siya. Bigyan muna natin ng time. Ako na ang mag-a-adjust." Kalmado lang na dugtong pa niya. Napahinto ako sa pag-iyak nang marinig ko yun. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko inaasahan na ganun siyang magsalita. "Pasensya ka na, ha?" Halatang nahihiya na mahinang sabi ni Mama. "Okay lang, naiintindihan ko," sagot ni Bart. Unti-unting lumayo ang mga yabag nila mula sa pintuan. Naiwan akong mag-isa sa loob ng kwarto, Papa Choy. Humiga ako at tumitig sa kisame. Hindi ko pa rin ma-process lahat. Akala ko, kaya ko siyang harapin. Pero hindi pala ganon kadali. Pero sa loob ko, ay may maliit na bahagi na napaisip na baka hindi siya ganon kasama tulad ng iniisip ko. Hindi ko lang talaga siya kayang tanggapin. Hindi pa sa mga oras na yon. Kinabukasan ay hindi pa rin ako lumabas ng kwarto ko. Parang ayoko munang harapin ang lahat. Si Mama, lalo na si Bart. Kumakatok lang si Mama tuwing oras ng pagkain. Tapos iniiwan niya sa may pinto yung pagkain ko. Ganun lang buong araw. Tahimik at parang may pader sa pagitan naming lahat. Pero hindi ko na kinaya. Kailangan ko nang lumabas para magbanyo. Dahan-dahan kong binuksan yung pinto at sinilip ko muna kung may tao sa labas. Tahimik, akala ko wala na sila. Kaya dire-diretso na akong naglakad papunta sa banyo. Pagbukas ko ng pinto, ay bigla kong napahinto. Nandoon si Bart at walang kahit na anong suot. Hindi niya agad napansin na may pumasok. Ako naman ay nanlaki na lang yung mata ko sa gulat. Hindi ko inaasahan
na may tao pala sa loob. Parang natulala ako ng ilang segundo bago napatras. Sorry. Mabilis kong sabi kahit hindi ko alam kung narinig niya. Tumakbo agad ako pabalik sa kwarto ko at sinara yung pinto. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko na parang may drum sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil sa gulat o sa sobrang hiya. Napaupo ako sa gilid ng kama at tinatakpan yung mukha ko. Anong ginagawa mo, Manil? Bulong ko sa sarili ko. Gusto ko na lang maglaho sa sobrang kahihiyan. Maya-maya ay may kumatok. Mas lalo akong kinabahan. Manel? Boses ni Bart. Hindi ako sumagot. Sorry kanina. Hindi ko alam na papasok ka. Umalis si mama mo. May binili lang sa bayan. Mahinahon niyang sabi. Tahimik pa rin ako pero nakikinig. Kung okay ka lang, pwede ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang. Tayong dalawa lang. Dagdag pa niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagtulak sa akin na bumangon. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Dapat umiwas ako, pero hindi ko ginawa. Dahan-dahan kong binuksan yung pinto. Nakatayo siya sa labas at medyo alanganin din yung itsura niya. Parang nahihiya. Pasensya na talaga, sabi niya ulit. Hindi ko sinasadya. Umiling ako. Okay lang. Bahina kong sagot kahit hindi ako sigurado. Tumango siya. Alam ko biglaan lahat para sa'yo. Hindi kita pipilitin na maging okay agad sa akin. Gusto ko lang na malaman mo na hindi ako nandito para agawin kahit sino. Lalo na yung mama mo. Hindi ako agad nakasagot. Nakatingin lang ako sa kanya. Kung gusto mo ng space, ibibigay ko. Kung ayaw mo kong kausap, okay lang din. Dagdag niya ulit. Ewan ko ba, pero habang nagsasalita siya, ay parang unti-unting nawawala yung takot ko. May kakaibang pakiramdam na hindi ko ma-explain. Hindi yon yung inaasahan kong magiging reaksyon ko. Hindi lang kasi ako sanay. Halos pabulong na sabi ko. Tumango siya. Gets ko naman. Sandaling katahimikan. Hindi ko maintindihan yung sarili ko noon, Papa Choy. Dapat maiinis ako. Dapat magagalit ako. Pero bakit parang hindi? Parang may iba akong nararamdaman na hindi ko pa alam kung ano yun. Try lang natin, yung dahan-dahan. Sabi niya. Napatingin ako sa kanya, tapos tumango. Hindi pa rin malinaw sa akin lahat, Papa Choy. Pero sa unang pagkakataon, ay hindi na lang takot yung nararamdaman ko. May halo na siyang kaba. At doon ako mas lalong nalito. Simula noon kahit ayaw kong aminin, ay binigyan ko na ng chance si Bart sa buhay ko. Hindi naman siya yung tipo ng tao na mahirap pakisamahan. Sa totoo lang, Papa Choy, ay mabait siya. Maalaga at maasikaso. Yung tipong hindi kanya hahayaang kumilos hanggat kaya niyang gawin. Unti-unti ay nasanay na rin ako na nandoon siya sa bahay. Minsan, siya na yung nagluluto at minsan, siya yung nag-aayos ng mga sira sa bahay. Kapag may kailangan ako, ay hindi ko na kailangang magsabi ng 2 beses. Kasi kusa na niyang ginagawa.
Kaya hindi na rin ako nagtataka kung bakit siya yung napili ni Mama. Habang tumatagal ay lalo kaming nagiging close. Minsan, sabay kaming nanonood ng TV at minsan nagkukwentuhan tungkol sa kung ano-ano. Napapansin ko rin na mas komportable na ako sa kanya kumpara noong una. At masaya si Mama sa nakikita niya. Ang saya ko na okay na kayo, sabi niya minsan habang sabay kaming kumakain. Ngumiti lang ako, pero sa loob ko ay may ibang nangyayari. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero may mga pagkakataon na iba na yung nararamdaman ko. Lalo na kapag inaasikaso ako ni Bart, kapag inaabot niya yung pagkain ko, kapag tinatanong niya kung okay lang ako, o kahit simpleng pag-aalala niya sa maliliit na bagay tungkol sa akin. May kakaibang kilig, Papa Choy. Yung tipong hindi ko dapat nararamdaman. Pinipilit kong i-ignore. Pero bumabalik at bumabalik. Lalo na kapag magkalapit kami. O kapag nagkakatitigan kami nang hindi sinasadya. Hanggang sa may mga pagkakataon na napapansin ko na rin yung sarili ko. Kapag nakikita ko silang dalawa ni Mama na magkasama, like nagtatawanan, naglalambingan at nag-aasaran, ay parang may kumikirot sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Nakakaramdam na pala ako ng selos. Doon ako mas natakot. Hindi ko dapat maramdaman yun. At alam kong hindi tama. Kaya kapag ganon, ay kunwari may gagawin ako. Tatayo ako bigla at maglalakad papunta sa banyo. Magsi-CR lang po ako, sasabihin ko. Pagkapasok ko ay isasara ko yung pinto. Tapos doon ako magmumukmok. Uupo lang ako sa gilid. Minsan, tititig sa sahig. At minsan, pipikit na lang. Anong nangyayari sa akin? Bulong ko sa sarili ko. Sinusubukan kong pigilan, Papa Choy, pero ang hirap. Habang mas nagiging mabait si Bart sa akin, ay mas lalo kong nalilito. Hindi ko alam kung paano ko ilalayo yung sarili ko sa nararamdaman ko. Minsan, naiisip ko na umiwas na lang. Pero paano? Nasa iisang bahay lang kami. At mas lalo akong nahihirapan kasi hindi naman siya gumagawa ng mali. Wala siyang ginagawa para pakitaan ako ng ibang kahulugan. At ako lang talaga yung nagkakaganon. Lumabas ako ng CR na parang walang nangyari. Bumalik ako sa sala, umupo, at nakikinig ulit sa kwentuhan nila ni Mama. Pero sa loob ko ay may tinatago akong hindi ko kayang sabihin kahit kanino. At doon nagsimulang maging komplikado ang lahat. Isang gabi ay wala si Mama. May birthdayhan daw na pinuntahan kasama ang mga kaibigan niya. Hindi sumama si Bart kasi sabi niya baka maiwan akong mag-isa. Kakauwi ko lang din galing school nun. Pagod at walang gana. Pagpasok ko sa sala, ay nakita ko si Bart na nakahiga sa sopa at natutulog.
Nakapatay yung TV at mahina lang ang ilaw. Tahimik ang buong bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humila sa akin palapit sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit, tinitigan ko siya. Payapa yung mukha niya habang natutulog. Hindi ko mapigilan at parang gusto ko lang siyang lapitan ng lapitan. Hanggang sa hindi ko na malayan, ay inilapit ko na yung mukha ko sa kanya at hinalikan ko siya sa pisngi. Mabilis lang, yung parang isang saglit lang. Pero nung iangat ko sana ang mukha ko, ay bigla kong natigilan. Dilat na yung mata niya at diretso siyang nakatingin sa akin. Danlamig ako, Papa Choy. Para akong magnanakaw na nahuli. Hindi ako makagalaw at hindi ako makapagsalita. Tito Bart, halos pabulong kong sabi, pero hindi ko na natuloy. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, parang nawala yung takot ko sa isang iglap. Sa isang pikit, ay nakita ko na lang yung sarili ko na mas lumapit pa. At bago ko pa mapigilan, ay naglapat na yung mga labi namin. Tahimik ang paligid at walang nagsasalita. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Pero unti-unti ay nararamdaman ko na gumagalaw ang mga kamay niya. Doon ko na-realize na hindi yun tama. Pero kahit naisip ko yun, ay hindi ako umatras. Parang nadala lang ako ng kung anong nararamdaman ko. At sa gabing yon, ay nangyari ang hindi dapat mangyari. At habang nangyayari yon, ay alam kong may mali. Pero huli na, para umatras pa. Pagkatapos ng gabing yon ay parang walang nangyari kinaumagahan. Sabay-sabay kami kumain at parang normal lang ang lahat. Pero ramdam ko na iba na ang tingin sa akin ni Bart. Hindi na tulad ng dati. Sa tuwing napapatingin ako sa kanya, ay hindi ko mapigilan yung sarili ko. Minsan, napapakagat na lang ako ng labi at umiiwas ng tingin. Pero bumabalik din. Parang may humihila sa akin palapit sa kanya. Hanggang sa naulit ang nangyari. Kapag wala si Mama, ay parang kusa na lang kaming napapalapit sa isa't isa. Nauulit na may nangyayari sa aming dalawa. Habang tumatagal ay mas lalo akong nahuhulog. Hindi ko na lang siya tinitignan bilang boyfriend ni Mama. Dahil iba na. At doon ako mas nalubog. Umabot sa point na naiirata na ako kapag sweet siya kay Mama. Minsan inaaway ko siya. Kahit wala naman siyang ginagawang mali. Hindi ko lang matanggap na ginagawa niya kay Mama yung ginagawa niya sa aking lambing kapag kaming dalawa lang. Naririnig ko rin minsan na nagtatalo sila. Bakit parang ang cold mo na? Tanong ni Mama. Ay, wala lang talaga ako sa mood. Sagot ni Bart. May iba ka na ba? Diretsyong tanong ni Mama. Tahimik ako sa kwarto ko pero nakikinig. Sa loob-loob ko ay napapangisi ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon, Papa Choy. Pero natutuwa ako na nag-aaway sila.
Parang gusto kong saakid lang si Bart. At doon ko na-realize, Papa Choy, na masyado na akong nahuhulog sa isang kahibangan na tinuturing kong pag-ibig. Pero hindi habang panahon ay kakampi namin ang pagkakataon. Isang araw, akala namin ay matagal mawawala si Mama. Lumuwas siya ng Maynila para sa meet-up ng client niya. Kampante kami na wala siya buong araw. Nasa banyo kami pareho ni Bart at hindi namin inaasahan na bigla siyang uuwi. Pagkabukas ng pinto ay nahuli niya kami na sabay pa kaming naliligo. Parang tumigil ang mundo ko. "Manel!" Halos magwala sa galit na sigaw ni Mama. Hindi ko siya matignan ng diretsyo, Papa Choy. Si Bart ay natulala rin. Sunod na sigaw, iyak, at tanong ang narinig ko. Hindi ko na maalala lahat ng sinabi niya. Basta, ramdam ko yung sakit at galit niya. "Lumayas ka!" sigaw niya kay Bart. Walang nagawa si Bart kung hindi sumunod. Tahimik siyang nagbihis at lumabas ng bahay. Akala ko matitiis ko, pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala si Bart sa buhay ko. Kaya kahit nanginginig ako, ay sumunod ako sa kanya. "Manel, wag!" Umiiyak na sigaw ni Mama. Sandali akong napahinto, pero tumuloy pa rin ako. Hindi ko na siya nilingon pa, Papa Choy. Sa pagkakataong yon, ay pinili ko si Bart. At wala nang nagawa si Mama, kundi hayaan akong umalis. Pagkatapos ng araw na yon, ay nagsama kami ni Bart ng halos 6 na buwan. Iniwan ko lahat, Papa Choy. Ang pag-aaral, pangarap, kahit si Mama, para lang makasama siya. Akala ko sapat na yon para maging masaya, pero isang aksidente ang kumuha sa kanya. Bigla na lang siyang kinuha sa akin. Wala akong nagawa, kundi umuwi. Kahit ganun ang nangyari, ay tinanggap pa rin ako ni Mama. Walang tanong at walang sumbat. Bumalik ako sa pag-aaral at unti-unting inayos ang sarili ko. Ngayon ay mas pinipili ko na ang sarili ko. Laking pasalamat ko kasi hindi nagsasawa si Mama sa pagmamahal at pagtanggap sa akin sa kabila ng lahat. Alam kong huhusgahan ako ng tao dahil sa nagawa ko. Pero tanggap ko yon. At ang mahalaga sa akin ay natuto ako sa aking naging pagkakamali. At okay kami ng Mama ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and more power po. Alam mo, Manel, hindi ka masamang anak dahil nagkamali ka lang. Lahat tayo ay nadadala ng emosyon. Pero tandaan mo, ang tunay na pagmamahal ay hindi naninira ng buhay. Mabuti at bumalik ka. Ipagpatuloy mo ang pagbangon at huwag mo nang ulitin ang parehong pagkakamali. Mga Kapapa Choy, kung may natutunan kayo sa kwento ni Manel, ay huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe. I-comment nyo rin ang thoughts ninyo. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat po.